Noong panahon ng anihan sa isang baryo sa probinsya, madalas magpuyat ang mga magsasaka para tapusin ang pag-aani ng palay. Ngunit sa tuwing sumasapit ang hating gabi, may kakaibang katahimikan sa palayan. Wala ni isang kuliglig at kahit ang hangin ay tila humihinto. Isang gabi, si Mang Ernesto, isang magsasaka, ay nagdesisyong magbantay sa kanyang ani. Habang nakaupo siya sa gilid, napansin niyang may liwanag na bumabalot sa gitna ng palayan. Akala niya'y ilaw lamang ng gasera. Ngunit nang tumitig siya ng mabuti, nanindig ang kanyang balahibo. Isang puting anyo ng babae ang dahan-dahang lumulutang sa ibabaw ng mga palay. Wala itong paa at ang mahahaba nitong buhok ay parang lumilipad sa hangin kahit walang simoy. Ang mukha nito'y maputla at ang mga mata ay tila walang laman. Takot na takot si Mang Ernesto, ngunit hindi niya magawang kumilos. Naririnig niya ang mahihinang pag-iyak na nagmumula sa nilalang. Habang palapit ng palapit ang multo, biglang lumamig ang paligid at ang kanyang gasera ay kusa na lamang namatay. Ayon sa matatanda, ang multong iyon ay isang babae na minsang nagtrabaho bilang taga-ani sa parehong palayan. Sa sobrang hirap ng buhay, napilitang magtrabaho kahit may sakit. Ngunit isang gabi, hindi na siya nakauwi. Natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa gitna ng palayan. Simula noon, nagpapakita siya tuwing gabi ng anihan para ipaalala sa mga tao ang hirap at sakripisyo ng mga nawawala sa katahimikan. Hanggang ngayon, maraming magsasaka ang nagkukwento na kapag nagbantay ka sa palayan tuwing hating gabi, maaari mong makita ang multo na nakalutang, maputla, umiiyak, at tila naghahanap ng kalinga sa gitna ng mga palay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, maaari kang mag-subscribe, i-like, comment, at i-share mo. Pagpalain kayo nawa ng may kapal.